Dude, where the hell are you? Singhal ni Lance sa akin nang sagutin ko ang tawag nito. Dama ko ang gigil ng tinamaan ng lintik habang kausap ako. Malawak ang naging ngisi ko sa kaiginala ang tingin. Nagagala. Ani ko na bahagyang nailing saka muling humakbang paabante. Pinakikinggan pa rin ang galit na lalaki sa kabilang linya. The heck, dude? Alam mo namang birthday mo? Naganda pa kami ng party for you. Sana naman in-inform mo kami. Naririnig ko rin ang reklamo ng iba pa namin mga kaibigan sa background ni Lance, kaya bahagya akong natawa. Hindi rin naman ninyo in-inform na magpapaparty kayo. Pero ko dito, mas lalo tuloy ito nagreklamo. The hell, Rafael? Saan ka makakakita ng surprise na sasabihin sa'yo? Nasaan ang utak mo? Halatang naiinis na ito. Natawa naman ako. Alam ko kung bakit inis na inis ang mga ito. Kahit kasi sila ang nag-surprise, ako pa rin naman ang magbabayad. Kaya mas mabuti na i-celebrate ko ang kaarawan ko na mag-isa. Sa lugar na malayong-malayo sa syudad na magulo at maingay. Yun naman talaga ang gusto kong gawin sa tuwing kaarawan ko. Kaya nga madalas ako ipadukot ng mga loko para lang dumalo ako sa celebration na madalas ang mga ito ang nag-organize sa tulong na rin ng kapatid ko si Bianca. Ibinaba ko na ang tawag sa ka-i-denial ang number ng tauhan ko. Gusto ko talagang i-enjoy ang araw na ito para sa sarili ko. Napakalayo sa syudad, napakalayo sa mundong ginagalawan ko. Kayo na muna bahala sa lahat. Ako nila ang kakontak sa inyo kung kailanganin ko kayo. Striktong ani ko sa mga tauhan. Boss? Nasa tinig ng lalaki na nag-aalangan ito. Tiyak na mahihirapan na naman ang mga ito magpaliwanag kay Jesus Sr. Nang tungkol sa escapade ko ngayong kaarawan ko. 2 weeks, kapag hindi pa ako kumontak, track me down. Bye. Sabi ko sa kaibinaba na ang tawag sa kainiayos ng sombrero at muling sinulyapan ang babaeng abala sa pagsisiyasat ng prutas sa pamilihan. Malawak ang ngiti nito na nagbayad. Nang nakapili na, saka inilagay sa bag nito ang prutas. Saka nagsimula ng umalis palayo sa pwesto ko. Mabilis pero pasimpleng sinundan ko ito. Simula nang maspatan ko ito sa entrance ng pamilihan ay sinundan ko na ito. Nag-iwan ng espasyo na hindi nito mahalata sa kamuling humakbang ng lumayo na ito. Napakaganda niya at ang ganoong klase ng ganda ang nakakaagaw ng atensyon ko. Humakbang pa ako patungo sa nilikuan nito palabas ng palengke ngunit hindi ko na ito natagpuan doon. Napansin ba nito na sumusunod ako? No way. Pilit kong inilingalinga ang tingin ko pero hindi ko na ito nakita pa. Bagsak ang balikat ko sa labis na panlulumo. Inabot din ako ng 2 oras, masundan lang ito sa ginagawa nito. Napakasimple ng ayos nito. Mahini ng kilos, malamyos ang tinig kaya para akong naengkanto at sinundan ng sinundan ito. Tapos mawawala lang sa isang iglap sa paningin ko ang babae na parang diwata sa ganda. Humakbang na lang ako patungo sa gilid ng kalsada para mag-abang ng sasakyan na maghahatid sa tinutuluyan ko ngayon. Pero isang puting van ang huminto at bigla na lang na nagpulasan ng mga lalaking nakabonet bago pa ako makatakbo. Isang panyo na ang naitapal sa ilong ko. Shit! Happy birthday, Selp! Sarcastic na sabi ng isipan ko bago tuluyang nanlabo ang paningin. Kung hindi ang mga kaibigan ko ang nagpadukod sa akin, ngayon tiyak na mga kalaban ko sa negosyo. Kailangan ng tudasin yan! Hilong-hilo pa ako dahil sa chemical na nasinghod ko. Parang pinupukpok ang ulo ko sa sakit noon, pero mabilis ko ring inihanda ang sarili ko. Wala akong surprise na narinig. Mas nakakakilabot pa nga ang narinig ko kumpara sa inaasahan ko. Pasimpleng iginala ko ang paningin ko sa kalihim na napamura. Pero paano ang pera? Sabi ng isa na waring labis na nangihinayang. Makontento tayo sa makukuha natin sa boss natin. Mayaman ito. Baka pag hindi pa natin ito natapos, ang gusto ni boss, baka tayo naman ang tudasin. Singhal ng isa. Nagpanggap akong tulog habang pilit na kinakalas ang pagkakatali ng kamay ko. Habang nagtatalo ang mga ito, pasimple ko rin kinakalas ang tali sa paa ko saka mabilis na hinablot ang hawak na baril ng isa at pinutukan ng hita ng 2. Maling desisyon dahil naalerto ang mga kasama ng mga ito. Papadilim na kaya naman imbis na harapin pa ang mga ito'y mabilis akong tumakbo palayo. Sunod-sunod na putok ang pumuno sa kagubatan kung saan ako dinala ng mga ito pero mabilis ang takbo ko. Hindi ko tumigil kahit pa nararamdaman ko ang daplis ng pagtama ng bala sa binti ko. Tumakbo ako nun, tumakbo. Walang partikular na direksyon. Ang tanging nasa isip lang ay makalayo sa mga taong gustong pumatay sa akin. Gusto ko pang mag-birthday sa susunod na taon at mga taon pa. Hindi din ito ang magiging huling selebrasyon ko.
Masakit ang tama ng bala sa binti ko pero mas nagising pa ako lalo dahil sa sakit noon kaya hindi ako sumuko sa pagtakbo. Sinong boss kaya iyon na gustong ipapatay ako? Langya, happy birthday talaga self. Ang tuwid na takbo ko ay naging ika-ika dahil sa mas sumigid na sakit sa binti ko. Habol na rin ang paghinga sa layo ng tinakbo ko. Madilim na. Wala na ang mga humahabol pero ang masaklap ay mas lalo akong napapadpad sa kasulok-sulukan ng kagubatan. Sa paghahangad na makalayo ako ay mas lalo pa ako napasuksok sa mas nakakalitong kasukalan. Pero mas mabuti na rin siguro iyon. Hindi ako masusundan ng mga ito. Natigilan ako nang mapansin isang kubo kung saan natatanglawan ng liwanag mula sa gasera, ang paligid at sa babaeng nakaupo doon. Parang duwata sa loob ng kasukalan. Kahit nanlalabong aking paningin, ay tiyak ako na ang babaeng sunundan ko sa pamilihan at ang babaeng ngayon ay nakaupo at tinatanglawan ng liwanag ng gasera ay iisa lamang. Miss, nagulat pa ang babae nang mapansin ako na halos gapangin na ang patungon tarangkahang kahoy. Agad na tumayo ang babae at bitbit ang gasera ay humakbang itong palapit. Binuksan ang kahoy na gate. Nasa mukha ang pagtataka nito, pero napakaamo pa rin ang mukha nito na waring ang sarap haplusin at pagmasdan. Ginoo, ano nangyari sa'yo? Takot na tanong nito. May dugo, na paano ka? Hindi na itago sa tinig ang takot sa kulay pulang dugo na patuloy na umaagos sa aking binti. Unti-unti nang nanlalabong aking paningin ngunit nagawa ko pang pagmasdan na maamo nitong mukha sa katuluyan ng nilamon ng kadiliman ng aking paligid. Ginoo, gumising ka! Ginoo! Takot na sabi ko, pero wala nang malay tao ang lalaki. Patuloy ding dumudugo ang sugat nito sa binti kaya naman pilit ko itong hinilang papasok sa aking kubo. Pawis na pawis at hirap na hirap ako pero pinilit ko pa rin itong maihiga sa papag upang lapatan ang paunang lunas. Madalas mangyari ang ganitong eksena sa aming kubo. Si Tatang ang madalas na gumagamot sa mga mangangaso na nasusugatan habang nanghahunting ng mga ligaw na hayop sa kagubatan. Ako na may naaatasang maghanda ng maligamgam na tubig o kaya na may mga herbal na medicine. Kaya may idea na ako kung paano gagamutin ang mga ngasong naligaw dito at sugatan. Kumuha ko ng gunting at agad na ginupit ang pantalon ng Ginoo. Mukha siyang Ginoo sa syudad, hindi isang hunter na madalas na iba ang kasuotan. Di tulad ng sa lalaking ito na mukhang modelo sa mga magazine na iniuuwi ni Nanang para sa akin. Malakas ang agos ng dugo kaya naman kumuha ko ng mga gamit para linisin ang sugat at ampatin ng dugo. Kinakabahan ako pero hindi ko hinayaang lamunin ng takot at kabaang puso't isipan ko. Hindi ko matutulungan ang lalaki kung hahayaan kong mangyari iyon. Nang nalinis at nagamot na ay binandahan ko iyon ng talang puti. Sa sugat ay may mga dahon na ginagamit namin para panggamot ng sugat. Nang salatin ko ang leeg at noon nito ay mataas na ang temperatura nito roon. Kaya naman pagkatapos kong iayos sa mga gamit ko ay naghanda naman ako ng maligamgam na tubig para gamitin upang punasan ito. Naghagilap din ako ng malinis na bimpo upang gamitin sa lalaki. Wala pa din itong malay. Mataas ang lagnat pero humupa na ang pagdurugo ng sugat. Sinimulan ko na itong punasan. Parang nagdidiliryo pa ito kaya pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Maraming naituro si Nanang at Tatang sa akin na paraan ng panggagamot. Kaya kalmado lang ako sa pag-aasikaso dito ngayon. Kailangan din ito makainom ng gamot upang makatulong. Tumayo ako at kinuha ang medicine box na pinaglalagyan namin ng gamot. Katatanggal ko lang noong isang araw ng mga gamot na hindi na pwede. Kabibili ko lang kanina sa pamilihan ng panibagong reserba na gamot kung kinakailangan. Bunsoy, bantayan mo muna ang Ginoo habang naghahanap ako ng gamot na maaari niyang inumin. Mahinahon ang tinig na sabi ko sa alaga kong baboy. Saka ko ipinagpatuloy ang paghahanap ng gamot. Nang makita ang pakay ay dali-daling kumuha na ako ng tubig saka binalikan ang Ginoo na walang malay sa aking papag. Tinapik-tapik ko ang pisngin nito ngunit hindi ito nagising. Pero kailangan itong makainom ng gamot. Bunsoy, ayaw niyang magising. Pero kailangan niyang magising. Waring namomroblema ang ani ko sa kaibigan kong baboy. Bunsoy ko, anong dapat kong gawin kaibigan? Ani ko na nangalumbaba ang siko at ipinatong sa dibdib ng lalaking walang malay. Ito yung pagkakataong wish ko na lang na sana'y nakapagsasalita ang alaga kong baboy. Wala kasing tumutugon sa tanong ko. Ginoo, kailangan mong uminom ng gamot. Kapag ikaw'y namatay, mahirapan akong hilahin ka patungo sa libingan. Ginoo. Nanunulis ang usong sabi ko. Saka ako muling tinapik ang pisngin nito.
Nawawala na ng pag-asang mapainom ito ng gamot nang biglang makaisip ako ng magandang plano. Malakas ko itong tinapik sa pisngi. Isang malakas na sampal ang gumising sa akin. Muling sumigid ang sakit sa binti ko pero pilit pa rin akong dumilat. Sino ang pangahas na nampal sa akin? Sa nalalabong tingin napatitig ako sa babaeng agad nang umiti nang makitang nakadilat na ako. Sa wakas, ikaw ay gising na, Ginoo. Nais ko lang na ikaw ay painumin ng gamot upang mabawasan ang sakit sa iyong katawan. Ani ng malamyos na tinig ng diwata. Hindi siya diwata. Nag-hallucinate lang ako pero antiya ko lang. Siya talaga ang babaeng sinusundan ko kanina. Ako si Charmaine, Ginoo. Isa kong kaibigan. Magtiwala ka sa akin. Wala kang dapat na ikatakot. Ngiti-ngiti na ani to. Medyo masakit na ang pagkakadaga ng siko nito sa dibdib ko. Diba dapat mas matakot ito dahil ako ang lalaki at itong babae? Weird. Minom ka muna ng gamot. Makatutulong sa iyo ang gamot na ito, Ginoo. Ani pa rin ito saka umalis na sa pagkakadagan sa dibdib ko at kinuha ang gamot at baso na may lamang tubig. Inumin mo ito pakausap. Sabi niya na iniumang ang gamot sa bibig ko. Bahagi akong iniangat ang ulo ko saka ibinuka ang bibig upang tanggapin ang gamot. Saka maingat itong ipinainom ang tubig sa akin. Pagkatapos kong inumin ang tubig ay waring nag-iisip ang babaeng napatitig sa akin. Nang walang lumabas sa bibig nito ay pinili ko na lang na pumikit ulit. Ipaghahanda kita ng makakain mo. Huwag kang matutulog. Sa tingin ko ay napalakas ang tapi ko sa pisngi mo kaya tagmarka ang palad ko sa makinis mong pisngi. Ani to. Sa tingin niya. Tapik? Come on, sinampal niya ako. Hindi lang yun basta tapik. Gusto ko sana sabihin iyon ngunit mas pinili ko na lang na itikom ang bibig ko. Kumakalma naman na ang sakit ng katawan ko pero tiyak na kapag iginalaw ko ang binti ko ay muli na namang kikirot iyon. Bunsoy, bantayan mo si Ginoo. Baka kailanganin niyang tulong mo. Bantayan mo lang siya ha. Dumilat ako at sinulyapan ang babae na kinakausap ang baboy na ang pangalan ay Bunsoy. Para namang nakakaunawa ang baboy na tumungo sa pwesto ko at nahiga sa paanan ng papag. Ang babae pumasok na sa kubo. Naririnig ko ang malamyos na tinig nito at ang tunog ng mga bagay na hinahawakan nito. Happy birthday, self. Ibang klaseng celebration ang nasuungan mo. Ani ko sa sarili na mariing napapikit. Humigop ka ng sabaw. Inuumang ko sa Ginoo ang mangkok na gawa mula sa baon ng nyog. Nasa mukha nito ang pag-aalilangan. Huwag ka mag-alala. Kinatay ko ang native na manok ko at inuluto ko. Tinola ang tawag dyan. Hinaluan ng papaya. Alam ko kung anong tinola. Ibig sabihin, alam mo din kung anong pangalan mo? Ako si Marian. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko rito. Kinuha nito ang mangkok. Hindi ko alam. Anito na nag-iwas ng tingin. Imposible na hindi mo alam, Ginoo. Nasa binti mo ba ang utak mo? Bahagyang tumalim ang tingin nito sa akin. Ngumiti naman ako dito. Wala akong masamang intensyon sa sinabi ko rito. Ako'y nagtatanong lang sa kanya. Epekto siguro ito ng trauma. Hindi ko maalala ang pangalan ko. Anito. Sige, kunwari naniniwala ako. Masigla ang tinig na ani ko rito. Ngumiti at bahagyang nangalumbaba sa lalaki. Tiyak na hindi ka makabababa sa bayan. May kalayuan at hindi rin kita kayang pasanin. Magpagaling ka muna rito. Ako naman ay iyong mapagkakatiwalaan. Di ka dapat ganyan. Nasaan ang mga magulang mo? Wala ka bang kasama dito? Bumaba lang ng kabayanan sa natatang at nanang. Babalik din sila dito. Ibig sabihin ay mag-isa mo lang dito? Hindi ligtas ang ganitong lugar sa babaeng tulad mo. Anito. Ginoo. Kabisado ko na ang buong kagubatan at kabundukan dito. Dito ako lumaki at sanay sa lugar na ito. No, hindi pa rin ligtas. Hindi ka nila dapat iniiwan. Paano kung may maligaw na mga ngaso dito? Maraming naliligaw, Ginoo. Napasinghap ito na waring hindi makapaniwala sa sinabi ko. What? Masyadong delikado. Pati ang butas ng ilong nito ay nanlalaki. Waring kumikibot-kibot pa. Ibig mo ba sabihin? Ang mga naliligaw dito ay posible magdulot sa akin ng kapahamakan? Tanong ko dito. Oo, mabilis na sagot nito. Tumangutango ako sa kadahandang umalis sa kinuupan. Dama ko ang pagsunod nito ng tingin sa akin. Lumapit ako sa imbaka namin ng panggatong. Hinugot ko ang itak ni tatang doon. Narinig ko pa ang pagsinghap ng estranghero na ngayon ay nakaupo sa upuang kahoy.
Saka ako mabilis na humarap dito at waring iwinasiwas ang itak ni Tatang. Ikaw ay umalis, Ginoo. Masama kang nilalang. Muli kong iwanasiwas iyon na waring nakikipaglaban. Lumarawan ang takot sa mukha ng Ginoo. Mabilis itong umiling-iling. Hindi ako tinutukoy ko. Hindi ako masamang tao, no? Kasi sabi mo lang kanina, posibleng gumawa ka rin ng masama. Lumapit ako sa lagayan namin ng asin. Dumakot ako doon ng asin saka mabilis na sinaboy dito. Masamang espiritu! Masamang espiritu! Damn it! I'm not! Frustrated na ani na lalaki. Nanulis ang uso ko sa Ginoo. Inglesero pa masamang espiritu! Humugot ng malalim na hininga. Hindi ako masamang tao. Kumalma ka, miss. Shermine ang aking ngalan. Shermine, kumalma ka. Ibaba mo ang itak mo dahil baka masugatan ka. Umungis-ngis ako sa binalik ang itak. Pasensya na, Ginoo, ako'y nagbibiro lamang. Pinagmasdan ko ito nang humigop ito ng sabaw. Masarap ba, Ginoo? Tumango-tango ito. Sabi ko na nga ba? Tama lang na hindi ko hinugasan ng kinatay kong manok. Mas malinamnam pala talagang tunay. Inihit ito ng ubo na nanlalaki ang mata sa akin. What the hell? Ako'y nagbibiro lamang. Damn it! Nangalumbaba ako sa harap nito. Ginoo, maging totoo ka. Ano ang iyong ngalan? Ani ko rito. Bumuntong hininga ito. Naalala ko na. Rafael ang pangalan ko. Nag-iwas ito ng tingin na wari nahihiya. Ulitin ko lang. Ako si Shermine. Siya naman ang kapatid ko si Bunsoy. Tukoy ko sa aking alagang baboy Romo. Mabait si Bunsoy at maaasahan. Pagbibida ko sa aking alaga. Tumayo ako sa kinangupuan saka lumapit sa alaga at binuhat ito. Sumunod ang tingin ni Ginoong Rafael sa alaga kong baboy na isinandig ang ulo sa aking malusog na dibdib. Hindi ko alam kung bakit parang nakitaan ko ito ng inggit. May problema ba, Ginoong Rafael? Ani ko rito. Nais mo rin bang maging baboy Ramo? Nasa mukha na nito ang pagtataka sa mabilis na umiling. Of course not. Gusto mo rin bang may bumuhat sa'yo? Patawad, ngunit ikaw ay mas malaki kaysa sa akin. Kung naging baboy Ramo ka lang sana, tiyak na hindi ako mag-aalinlangan na ikibuhatin. Dumb woman. Ani to. Kumain ka na, Ginoo, upang makapagpahinga ka. Ako'y kailangan magtungo sa likod bahay upang asikasuhin ang aking mga pananim. Ngumiti pa ako rito saka pinababa si Bonsoy. Iwanan mo na lang ang iyong pinagkainan. Ako na bahala sa mga iyan. Dama ko ang pagsunod ng tingin nito sa akin. Tumayo na kasi ako at kinuhang itak na iwinasiwas ko kanina. Saka ako bahagyang yumukod upang magpaalam. Tinungo ko ang likod bahay. Nakabuntot si Bunsoy sa akin. Ito ang gawain ko, magtanim at kapag naanin ay binababa ko sa bayan upang itinda. Kahapon ay binanta ko sa bayan ng mga sitaw at papaya na naani ko. Ang kinita ko roon ay ginamit ko upang mabili ang mga kailangan dito sa bahay. Nagsimula akong tanggalan ng mga damo ang paligid ng talbusan ko, saka ako kinuha ang timba upang diligan ng mga iyon. Bunsoy! Mabilis na lumapit ang baboy. Huwag ka magtutungo roon. Tukoy ko sa parteng may butas dahil ginawa ko iyong basurahan. Minsan na itong nahulog doon kaya naman bantay sarado sa akin ang makulit na baboy. Dahil sa pagtawag ko rito ay nakabuntot lang ito sa bawat lakad at pupuntahan ko. Saka ako nagtungo sa puno ng mangga. Kukuha lang ako ng ilang piraso ng bunga. Baka maibigan ng Ginoong mag-ulam ng paborito kong ulam. Pagkatapos manguha ng 6 na mangga ay pumitas na rin ako ng kamatis. Saka bumalik sa kubo. Inabutan ko itong nakaupo sa labas ng bahay. Waring inip na inip at nasa muka ang pag-aalala. May problema ba, Ginoong Rafael? Tanong ko rito. Buti na ba't dumating ka na? Pinag-alala mo ko. Anito na waring kasalanan ko pa na nainip ito sa paghihintay. Patawad, Ginoo, pero bakit parang kasalanan ko pa? Takang tanong ko rito. Kumuha ako ng manggat kamatis pagkatapos ko maglinis sa likod bahay. Sorry, nag-alala lang ako sa'yo. Nagiwas ito ng tingin saka ito bahagyang napayuko. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. May mga kaibigan ako sa lugar na ito. Natigilan si Rafael at napatitig sa akin. Unti-unting namutla ito. Kaibigan? Oo, hindi mo man sila nakikita pero ako nakikita ko sila. Mas lalo itong namutla. Pinigil ko ang tawa ko dahil sa naging reaksyon nito. Biro ko lang naman iyon na itinuro ni Natatang at Nanang sa akin pero mukhang hindi effective sa lalaki. What do you mean? Mga elemento. Dagdag ko pa rito. Bigla itong napatayo.
Gumuhit ang sakit sa mukha nito. Mukhang sa takot nito ay nakalimutan nitong may sugat pa ito sa binti. Nagbibiro lang ako, Ginoong Rafael. Matamis ang ngiti na ani ko rito. Pakaramdam ko ay pinaglalaruan ako ng babaeng iyon. Naiwan ako dito sa upuang kahoy na mariing nakapikit dahil sa pagsigid ng sakit sa aking binti. Hindi ko maigalaw ang binti ko dahil tiyak ako mas lalala ang sakit. Bumalik ito at iniabot sa akin ng baso. Takang tinanggap ko iyon saka ininom. Ginoo, sa syudad ba'y ganyan kayo? Takang ani ito. Naguluhan ako sa sinabi nito. Masyadong malalim kung managalog ang babae. Mukhang iyon ang kinasanayan nito dahil dito ito naninirahan sa kabundukan. What do you mean? Tiyak ako nakakaunawa ito ng Ingles lalo na nang sumagot ito. Nauna ang tubig bago ang gamot? Nakangising anito na ipinakita ang hawak pa ng isang kamay nito. Tom, oo. Nakanguwing ani ko dito upang hindi mapahiya. Tinanggap ko na lang ang gamot sa kaisinubo. Hirap akong lunukin iyon. Mukhang napansin naman ito kaya kinuha ang baso saka bumalik sa kusina. At pagbalik nito ay may laman na ang baso at ibinigay nito iyon sa akin. Thank you. Pakaramdam ko ay nababawasan ang self-confidence ko sa lugar na ito. Nababawasan dahil sa babaeng ito na kahit wala namang masamang intensyon sa kanyang mga aksyon ay napapahiya ako. Dito ka lang muna, maghahanda ako ng pananghalian. Malambing ang tinig nito. Pakaramdam ko'y busog pa ako sa inalmusal kanina pero hindi na ako tumutol nang umalis ito sa harap ko. Hindi ko masakyan ang ibang biro nito. Sa totoo lang naman, wala kasi sa syudad ang ibang jokes nito. Sinong matutuwa kung papasok sa isip ko'y multo at ang mga maligno sa biro niyang iyon? Sino ang matutuwa kung ginaganahan ng kumain tapos babanat ng hindi raw nito hinugasan ang karne ng manok? That's disgusting. Sumasakit pa yata lalo ang ulo ko dahil sa babae. Dahil kay Charmaine, kinuha ko ang tungkod na ginamit ko kanina saka sumunod sa kusina. Inabutan ko itong nagtatadtad ng hilaw na mangga. Sunod ay kamatis at sibuyas. I'm just watching her. Tumayo ito at kinuha ang bote ng... What is that? Takang tanong ko rito. That smell? It's weird and disgusting. Bagoong ito, Ginoo. Minsan ay amoy ng puday ni Nanang. What? Madalas na sabihin ni Tatang na ang bagoong daw ay kasing amoy ng puday ni Nanang. Masarap naman ang bagoong, pero hindi naman ganoon ang amoy ng aking puday. Nalalaki ang mata ko sa naririnig dito. Are you freaking serious right now? Ani ko rito. Nang tumingin ito sa akin na waring nagtataka ay ngayon ko lang naunawaan na seryoso ito sa kanyang sinasabi. Damn it. Mahinang ani ko sa nag-iwas ng tingin. Hindi rin naman siguro ako masisisi nito kung pumasok sa isip ko kung ano ang amoy ng sisidlan nito, kung hindi katulad ng sananang nito. Sa sobrang inisenta nito ay waring normal lang ang ganoong salita rito. Charmaine, nakapag-aral ka ba? Tanong ko rito. Umupo ako sa upuang kahoy. Hindi maitago ang pagniwi dahil sa amoy ng bagoong. Hindi, Ginoo, ngunit marunong ako magsulat at magbasa. Ngiting-ngiti na ani to. Itinuro ni Tatang at Nanang sa akin kung paano iyon gawin. May mga aklat din ako na araw-araw kong binabasa. Nabasa ko na rin ang Biblia na ibinigay ni Nanang sa akin. Kwento pa nito. Kusang gumuhit ang ngiti sa labi ko sa paraan nito ng pagkukwento. She's too pure. Ayaw mo bang manatili sa syudad kaysa sa ganitong lugar? Mabilis itong umiling. Ginoo, nandito na sa lugar na ito lahat ng kailangan ko para mabuhay. Bababa lang ako ng kabayanan upang ipaglako ang mga gulay. Sa pag-uwi ko, ilang linggong pagkain at ibang pangangailangan na meron ako. Pero mas maraming opportunities sa syudad. Masaya ba sila? Sabi ni Nanang magulo daw doon. Ayoko na magulong kapaligiran. Dito sa amin napakatahimik. Wala mang elektrisidad, may gasera naman. Wala mang gripo, meron namang kaming poso na si Tatang ang may gawa. Meron ding sapa doon, no? Turo nito. Meron pambatis sa bahaging iyon. Doon ako naliligo at minsan ay doon din ako naglalaba. Excited na kwento nito. Mukhang ang kontento na ito sa lugar na ito. Anong ginagawa mo kapag may naliligaw dito na mga ngaso? Nung una, pinapatago ako nila Nanang at Tatang kapag may mga dayo. Hindi nila ako hinahayaan na makita ng mga ito. Pero noong may isang sugatan na Ginoo na kailangan ng tulong namin, wala na rin nagawa ang Nanang at Tatang ko kundi palabasin ako. Mas mahusay ako sa ako at may alam sa medisina. Sa totoo lang, nabasa ko lang naman iyon sa mga aklat na galing sa syudad. Hindi ko nga naunawaan ang ibang nakasulat dun eh. Matalino si Nanang. Siya ang nagpaliwanag sa akin ng lahat. Anito.
Hindi ko maiwasang titigan na maamo nitong mukha. Hindi ko nga alam kung bakit napaka-pamilyar ng kanyang mga mata. Parang nakita ko na iyon noon, ngunit hindi ko maalala kung saan. Matangos ang ilong nito at tiyak na marami mga tao ang maiinggit sa matangos nitong ilong. Mamula-mula ang pisngi nito kahit pamorena ito. Mukhang dahil sa pagtatanim nito kaya naging ganoon ang kanyang kulay. Hindi ko rin maiwasang hindi magawi sa malulusog nitong dibdib ang aking mga tingin. Sa sobrang lusog noon ay waring puputok na ang suot nitong blouse. Mukhang pinagliitan at luman-luma na. Mahina ko na pamura nang ma-realize na wala itong suot na bra dahil bakat na bakat ang nipples nito roon. Damn it. Ginoong Rafael, ayos ka lang ba? Takang nito kaya naman mabilis akong tumango rito. Magsasaing lang ako para makapananghalian na tayo. Imporma nito. Bahagyang lumabas ang dimple nito sa kaliwang pisngi. Ito ang ulam natin? Tanong ko dito sa ginayat nitong mangga. Salad-salada ng tawag namin dyan. Hindi ko alam kung ano tawag sa syudad pero masarap yan. Mamaya ikukuha din kita ng talbos ng kasoy para pakatikim ka naman ng ganoon. Ubod ng tamis ang kanyang ngiti nang sabihin iyon sa akin. Hindi ko nga pansin na napipigil ko na ang aking paghinga. Kumusta na pakiramdam mo, Rafael? Tanong ko dito. Ayaw niyang dugtungan ko ng Ginoo ang pangalan niya. Rafael na lang daw. Sa tingin ko naman bumubuti na ang pakiramdam niya. Ngunit sa tuwing tinatanong ko iyon ay bigla na lang itong napapangiwi. Sumakit na naman. Sa tingin mo ba okay na ito? Malungkot na tanong nito. Sinamahan pa ng iwi. Sa tingin ko naman ay kakayanin mo nang bumaba. Baka nag-aalala na ang iyong pamilya. Baka umiiyak na sa labis na pag-aalala ang iyong ina. Wala na akong magulang. Saka hindi ko pa kayang lumakad ng malayo. Gusto mo na ba akong umalis? Tanong nito sa akin. Pumuntong hininga ako saka inilapag ko ang hawak kong baso sa harap nito. Hindi naman. Nag-aalala lang ako sa mga naiwan mo sa syudad. Sabi ko na bumuntong hininga. Paano ko sabihin kung hindi ko pa talaga kayang bumaba? Paano kung nandoon pa sa baba yung mga gumawa nito sa akin? Sa bagay, may punto ka naman. Pero sabihan mo lang ako kapag handa ka na ha. Sasamahan kita sa pagbaba upang hindi ka maligaw. Sige. Dinampot nito ang baso ng tubig at ininom iyon. Akala ko ba hugasan mong kamay mo? Sunod-sunod akong inihit ng ubo sa kanapatingin dito. What do you mean? Kinuha kita ng tubig sa timba. Mukhang naiwan ko ang tabo sa likod bahay kaya naman baso ang ginamit ko. Napangiwi ako sa reaksyon nito. Binawi ko na rin ang baso at isinaboy sa gilid. Damn it. Huwag mo na ngang alalahanin. Nabibilib din ako sa'yo. Hindi ka maarte sa mga iniinom mo. Ani ko na bumubungis-ngis pa. Sa tingin mo ba iinumin ko yun kung alam ko sa timba mo lang kinuha? Never. Masungit na ani ni Ginoong Rafael na ikinabungis-ngis ko. Galit ka, Rafael? Takang tanong ko rito. Hindi ako galit. Okay, maglalaba ako sa batis. Maiwan ka muna dito ha. Batis? Malayo ba yun? Sama ko. Mabilis na pakiusap nito. Kaya mo ba ang ilang minutong lakaran? Yeah. Dahan-dahan lang ako. Gagamit din ako ng tungkod para hindi mapuwersa ang paa ko. Sagot dito sa akin. Sige, isama na rin natin ang mga pinagbihisan mo. Pinagamit ko kasi dito ang mga damit ni Tatang. May kalumaan na ang mga iyon pero kasya naman dito. Lalo't malaking tao si Tatang. Tinungo ko na ang batya na kanina ko pa inihanda. Ito yung akin. Nakabulunbon ng mga iyon na ipatong dito sa batya. Ako na magbubuhat. Offer nito ngunit mabilis akong umiling. Ako na. Mas kaya kong dalhin ito sa batis kasi sa'yo. Kung gusto mo talagang sumama, huwag ka nang makulit. Malumanay na tinig na ani ko dito, saka ko iyon binuhat at ipinatong sa aking ulo. Alam ko pinapanood nito ang kilos ko. Nang magsimula akong humakbang ay sumunod naman ito. Maaari ka rin maligo doon. Sa tingin ko naman ay naghihilom ng sugat mo. Pasulyap-sulyap na ani ko habang naglalakad. Nauna ako dahil hindi naman nito alam ang daan patungo sa batis. Yeah, I think I really need that. Tugon nito. Mahusay talaga ito sa wikang Ingles. Nang marating namin ang batis ay tinulungan na ako nitong ibaba ang batya. Ako na bahala dito, maligo ka na. Saway ko dito saka pumasto na sa batuhan kung saan madalas kong puwestuhan kapag naglalaba ako. Kumilos naman ang lalaki at naghubad na ng suot nito. Rafael, ilagay mo na dito ang suot mo. Nginitaan ko ito saka ako nagsimulang maglaba. Nilagay nito ang damit at short nito. Takang tiningnan ko ito. Parang nahiya pa lalaki saka nag-iwas ng tingin. Hindi mo ba isasabay iyong panloob na kasuotan?
Takang ani ko rito. Titig na titig at hindi sa mukha nito kung hindi sa kulay luntian na tela na kasama sa gamit ni tatang na ipinahiram ko rito. Hindi ko alam kung bakit mabilis nitong tinakpan iyon ng dalawang palad nito kaya naman takang tinignan ko ito. Ginoong Rafael, ano nangyayari sa'yo? Ani ko rito. Ikaw ba'y nahihiya? Huwag ka nang mahiya. Dito sa amin ay ayos lang na walang saplot sa tuwing naliligo kami ni Nanang. Si tatang lang ang nagkukubli. Kilala naman na kita. Ayon kay Nanang, saka lang daw ako maiyak kapag iba ang kasama ko. Hindi ka na iba. Ilang araw na rin kitang kasama sa aming kubo. Upang hindi ka na mahiya, ako'y maghuhubad na rin dahil mamay maliligo din ako. Nginitaan ko pa ito. Nang akbang huhubarin na ang suot ay mabilis na kumaripas ng takbo ang lalaki. Diyos ko, Ginoo, ang sugat mo! Tarantang sigaw ko na napasapo pa sa dibdib sa labis na gulat. Napakamot na lang sa ulo saka sinimulan na ang labahin. Mukhang nasiraan na ng bait ang lalaki. Panay ang buntong hininga ko.